desisyon ng lahing mabuti. Mic check, mic check. Sila ang susunod na mahalin. Divina Gracia, Divina Gracia, ang babaeng aking nakilala. Banal na biyaya, banal na biyaya, sa atin ay pagpapalam sa Diyos Ama nagmula. Ating ipagsaya ang hiwaga ng babaeng Divina Gracia, sa atin ay mahalaga. Walang bagay na hihigit pa sa Kanya. Karunungan ng Diyos at punong kahoy ng buhay, panghawak tayong mahigpit sa turon. Naroon ang tunay na buhay. Divina Gracia, Divina Gracia, pangalan mo ay totoong mahiwaga. Puspos ng biyaya, puspos ng biyaya, sa IDB pagpapalang sa Diyos Ama nagmula. Ating ipagsaya ang hiwaga ng babaeng Divina Gracia, sa atin ay mahalaga. Walang bagay na hihigit pa sa Kanya. Karunungan ng Diyos at punong kahoy ng buhay, manghawak tayong mahigpit sa turon. Naroon ang tunay na buhay. Ating ipagsaya ang hiwaga ng babaeng Divina Gracia, sa atin ay mahalaga. Walang bagay na hihigit pa sa Kanya. Karunungan ng Diyos at punong kahoy ng buhay, manghawak tayong mahigpit sa turon. Naroon ang tunay na buhay. Aral ni Kristong dakila, napintal sa ating puso't diwa, na ating naunawa, ating isagawa, upang kamtan ang walang hanggang pagpapala. Saan ang dako makarating? Aral ni Kristo ay taglayin, kalasag na matibay sa lahat ng hibong ng mga kalikuan. Ito ang ating gabay sa aming mga kahinaan.
kami di mo pinabayaan. Binigyan mo ng ulam. Ito ang aming daan, pinaglay sa puso ang dakilang aral. Saan mang dako makarating, aral ni Kristo ay taglayin. Kalasag na matibay sa lahat ng hibog ng mga kalikuan. Ito ang ating gabay. Saan mang dako makarating, aral ni Kristo ay taglayin. Lasag na matibay sa lahat ng hibog ng mga kalikuan. Ito ang ating gabay ng mga kalikuan. Ito ang ating gabay. Kahit ako ay isang dukha lamang, kulang man sa dulo ng sanlibutan, ngunit may puso marunong sa lahat ng utos ng may lalang. Tanging ligaya ko sa aking buhay ang dahil sa tungkulin mga kahirapan, di ko iindahin, makapiling ko lang si Jesus kung nais kong ipunin, karunungan ng Diyos na anak kay Kristo. Ito ang tanging pag-asa ng tao, maligtas sa parusang darating. Aming ligaya ko sa aking buhay
Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay magsitayo upang manalangin sa ating Panginoon. Sa ating pong mga dako ay ating damhin ang presensya ng ating Panginoon. Dumalangin tayo, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa mga sandali pong ito, Amang banal, ay muli pong nagtitipon ang iyong mga hamak na mga lingkod mula sa aming kanikanyang mga dako na aming kinaroroonan, mula sa iba't ibang mga bansa na kinalalagyan ng aming mga kapatiran, sa lahat ng mga lokal na kinaroroonan din ng aming mga kapatid at maging sa mga nasa kanilang mga sambahayan. Kami po ngayon ay nagpapahalaga sa araw na ito sapagkat ito ang takdang araw na hinahanap mo ang iyong mga tunay na mananamba. Matapos mong palipasin ang isang linggong panahon sa aming mga buhay na kung saan ay iyo itong pinuspos ng iyong mga dakilang pagpapala, mga pagliligtas, at mga pagtugon sa aming mga panalangin. Ngayon po ay labis kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat hanggang sa mga sandaling ito ay nananatili pa rin ang kasiglahan ng aming mga hiram na buhay. Salamat po sa masisigla rin naming mga pag-iisip at nagiging sapat ito upang aming maitaguyod ang lahat ng pangangasiwa sa aming mga hiram na buhay. Salamat sa mga butil ng iyong mga biyaya na siyang tumutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, maging ito man ay sa buhay naming material at lalong higit ay sa mga bagay na may kinalaman sa aming pagsisikap sa aming mga espiritual na kalagayan. Salamat po, Panginoon, sa mapayapang oras at sa pagkakataong ito na muli mong ipinahintulot na aming pong kasangkapanin sa aming pananambahan. Muli ay natatanaw mo kami, Panginoon, sa araw na ito. Kami na iyong mga hamak na alipin na sa loob ng isang linggong araw ay nakipamuhay sa magulo at maligalig na sanlibutan na aming kinaroroonan. Idinadalangin namin ang aming mga kaluluwa, Panginoon, na maaaring sa loob ng dumaan na mga araw ay naging kaugnay kami, hindi lamang sa mga mabubuting mga gawa na aming pinagsisikapan, kundi ang aming ipinangangamba ay maaaring natanaw mo rin kami sa mga dakong mahihina ng aming mga sarili. Ang mga pagkakataong kami ay nakalilikha ng mga pagkakasala, mga kasalanan, hindi lamang sa iyo kundi sa aming mga kapwa. Ang aming pong hiling sa pagkakataong ito, Panginoon, ipatawad mo po nawa sa aming lahat ang anuman naming mga pagkakamali at mga pagkakasala sa buhay upang maging sapat naman na kami ay maging karapat-dapat ding makapagpatawad din sa mga taong nagkakasala sa amin at upang kami naman di patawarin ng aming mga kapwa na maaaring amin ding nalikhaan ng mga pagkukulang at mga pagkakamali. Salamat sa araw na ito, Panginoon, at muli mo kaming bibigyan ng pagkakataon na muling makarinig ng iyong mga pagbabalita, mga butil ng katwiran na siyang naglalaman ng mga espiritual na unawa na kinakailangang matutuhan pa ng lahat ng mga kapatid upang makatulong ito sa lalo pa naming pagsisikap na maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin sa iyong dakilang harapan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, dalangin namin ang mabubuting katayuan, kaantasan ng kalusugan, ng kalagayan ng bawat isa sa iyong mga alipin. Mula sa mga maliliit na sanggol, sa mga kabataan, sa mga magulang, sa lahat ng katandaan,
mga mangangaral sa loob ng iyong munting bayan. Pagpalain mo rin ang mga kapatirang kasalukuyan dumaranas ng mga pagkakaroon ng karamdaman, mga pagkakasakit ng kanilang mga katawang lupa, na tanging Ikaw, Panginoon, ang siyang makalilikha ng kagamutan at kagalingan ng kanilang mga nanlulupaypay na mga pangangatawan. Ipahatid mo po sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo ang iyong mga himala upang tanggapin ito ng bawat isa sa amin, makatulong sa aming lahat upang mapanatili ang aming mga kaayusan, ang mga mahuhusay na pagpapahalaga sa aming pong pananampalataya, at lalong higit ay ang pagkakaroon namin ng kapayapaan at magagandang katayuan ng aming mga pagdadala ng aming mga buhay. Ang lahat ng ito, Panginoon, minsan pa hinihiling namin sa iyong banal na pangalan, pinasasalamatan din at aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mapayapang araw sa ating lahat, mga kapatid, mula po dito sa lalawigan ng Bulacan, sa ating pong lokal, Sampaloc, San Rafael, Bulacan, at hanggang sa iba't ibang mga dako ng daigdig, mga lokal na kinaroroonan ng ating mga kapatid. Pinabati natin ng maligayang araw ng pagsamba ang mga kapatid natin na nasa ibang mga bansa, ang member po ng OFW group natin. Maligayang pagkakataon po ng ating pananambahan. Gayon din sa lahat ng ating mga kapatid sa iba't ibang mga lokal. Ngayon po ay nagsasama-sama tayo sa ating mahalagang gawain bilang pagtatalaga ng ating sarili sa unang linggo ng buwan ng Mayo 2026. Ngayon po ay may 5 Sunday tayo at nandito po tayo sa unang linggo pa lamang. Narito po ang mga nagpadala ng mensahe na sila ay naglalakip ng pasasalamat. Binabati natin ang mga kapatid mula sa lokal ng Calamba, Laguna. Pasasalamat ni kapatid na Ken at Rose Ann Tan dahilan sa pagdiriwang ng kanyang 40th birthday, ika-4 na pong taon ng kanyang kaarawan, at sa mga kaloob na hindi masayod. Mula naman po sa Canada, haing handog na pasasalamat ni kapatid na Benedict Gilalas dahil sa pagsapit ng kanyang ika-44 na taon ng kaarawan at sa mga kaloob na hindi masayod, mga pagpapala at pagliligtas ng ating Diyos na buhay. Message coming from Brad Benedict Gilalas. Another one mula po sa Buhay na Sapa, San Juan, Batangas. Pasalamat dahil sa pagsapit ng kanyang ika-83 taong kaarawan at dahil na rin sa mga pagpapala, pagliligtas sa lahat ng mga kagandahang loob na ipinagkaloob ng Diyos sa kaniyang buhay. Nagpapasalamat, Sister Leti Dinglasan. Ayan po ang mga kapatid na naglalakip ng pasalamat. Pumabati po tayo ng happy birthday sa inyong lahat. Tayo po ay dadako na sa ating paksang aralin, mga kapatid. Ituon po natin ang ating mga pansin sa lahat ng mga naririto, face to face, at sa lahat ng naka-online. Bigyan po natin ng banal na pagpapahalaga ang ating paksang pag-aaralan. Ito po ay isa sa mga matandang paksa nilikha ni kapatid na Danilo Santiago sa kanyang panahon, na ituro bilang doktrina sa iglesia at ipinagpapatuloy po natin sa kasalukuyang panahon. Ang pamagat po, nagpi-feedback. Ang tunay na bautismo na sinasampalatayanan, lalo lumakas, na sinasampalatayanan ng mga lingkod ng Diyos sa loob ng IDB at ang taglay na bisa nito. Babasahin ko pong muli.
ang tunay na bautismo na sinasampalatayanan ng mga lingkod ng Diyos sa loob ng IDB at ang taglay na bisa nito. At bago po natin simulan, ating ipinagpapatiuna, mga kapatid, sa lahat ng listener, na ang lahat ng mga kaalaman na magiging kasang-ayon bilang sagot ng paksang ito na ating tatalakayin ay magmumula po sa banal na kasulatan at walang anumang kinalaman ng sariling opinyon ng mga mangangaral. Lahat po ng ating pag-aaralan ay nakabase sa Biblia, mga kapatid. Bilang ang Biblia ang pinakamatandang aklat na may kinalaman sa kabanalan. Pag ang pinag-usapan po ay sa sandaigdigan. Alam niyo po kung bakit karapat-dapat na ang tao ay magtiwala sa Biblia? Kasi po, ayon sa research, mga recent researches, ayon sa pag-aaral, ang Biblia po ay bunga ng mga unang taong natutong sumulat. Alam niyo po ba, ito palang pagsulat na ating skill, pinag-aaralan natin sa paaralan, ang original palang kauna-unahang grupo ng tao na natutong sumulat ay mga Egyptian. Tandaan po natin. Which is sa Egypt po, ang presidente doon, ang nangunguna ng panahon na yon, ay yung naging ama-amahan ni Moises. Meron pong anak yung paraon. Yung paraon sa Ehipto, mayroong anak na babae. At noon ay iniutos nung hari na lahat ng mga bata, kasi nababalitang meron daw isinilang na bata napapalit dun sa hari. Ang ginawa ng hari, pinag-utos na lahat ng lalaking sanggol na kapapanganak pa lang ay pagpapatayin. So nangyari po, pinatay na lahat yung mga sanggol, mga lalaking sanggol na mga bata. Nailigtas po si Moises. Naisakay sa basket, pinaalod sa ilog, napulot nung anak nung paraon. Ganyan po yung istorya. Pinalaki siya sa loob ng kaharian. Ang ating pong punto, sa buong Ehipto, na pinagmulan ng unang-unang kaalaman na ang tao'y matutong sumulat. Bukod po sa napakaraming bansa sa buong mundo, tanging sa Ehipto po, may narapat na may taong matututong sumulat. Imagine natin, ba't ba mahalaga ang pagsulat? Kung hindi nauso ang pagsusulat, wala tayo ngayong babasahing libro. Puro kwento-kwento lang. Sa kwento, mahirap minsan may nawawala Isipin natin, ginamit kaya ng Diyos yung Ehipto? Ginamit kaya ng Diyos si Moises para maisulat ang Biblia? Bakit sa Ehipto nangyari na may kauna-unahang kaalaman na talent ng tao na matutong sumulat? Wala pa sa Amerika, wala sa iba't iba. Tanging sa Ehipto nagmula yung talent ng pagsusulat. Ano kaya kinalaman nito? Siguro para doon din sa Ehipto magmula yung kauna-unahang tao na susulat ng banal na kasulatan na magiging Biblia, upang ang Biblia ay makarating naman sa ating panahon. Kaya si Moises po, may skill siya. Siya pinalaki, bali presidente yung tatay niya, yung hari, siya po ay prinsipe. Kaya pag pinag-usapan Ehipto, malaki ang papel ni Moises sa bansa ng Ehipto. Yung pala, gagamitin po siya ng Panginoong Diyos na uutusan siyang magsulat ng aklat. Hindi po basta-basta nasulat yung Biblia. Isipin nga po natin, sino susulat ng Biblia nang wala namang talent na magsulat ng tao? Kasi po kaya namin alam niyan, teacher kami. Sa school po, hindi lahat ng batang dinadala doon ay marunong agad sumulat. Sa kinder, hindi pa marunong sumulat yan, hindi marunong magbilang, hindi marunong bumasa. Kaya yung talent na pagsusulat ay regalo po yan
ng tinatawag ng ating Panginoong Diyos. O going back po, kaya sinasabi natin, meron kasing ibang mga tao na hindi naniniwala sa Biblia dahil nga daw, mahirap daw pagtiwalaan, baka imbento lang. Mga kapatid, hindi ito imbento. Ito ang nagdadala ng kasaysayan ng kung bakit natutong sumulat ang kauna-unahang mga tao sa mundo. Dahil gusto ng Diyos na ang kasaysayan, ang buong kwento ng universe, kung paano nabuo ang daigdig, kung sino, kanino nagmula ang mga tao, yun pala, kaya ipinauso ng Diyos yung pagsusulat para matala sa Biblia. Nowadays, we are already in 2026, yung pala dahilan kaya tayo may mga aklat, may mga libro para magtiwala tayo sa Diyos. Ngayon ang ating topic, bautismo. May tunay na bautismo at mayroon pong maling bautismo. Ang ating tutukuyin ngayon mula sa mga pahina ng Biblia, ano ang ipinaliliwanag kung bakit mahalaga ang bautismo o binyag. Yung bautismo po o binyag, iisa po yan. Kinakailangan ba ito ng tao kung nais niyang mapasakop sa Diyos at maligtas? Unang talata, basahin po natin, Juan 3:5. Sumagot si Jesus, katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ano po ibig sabihin ng ipanganak ng tubig? Yung pong ginagawa natin na paglulubog sa ilog. Noong araw po, accessible pa ang ilog, malinis, maraming mga barangay ang malapit sa ilog, ngunit ngayon po ay wala na halos ilog, malalim na, puro putik na, kaya nag-i-improvise po tayo ngayon ng mga swimming pool na kung saan ay doon po dinadaos yung bautismo. Ang mahalaga lang po kasi dyan ay malubog at muling ipanganak, yung tinatawag na pagiging born again. Pero yung born again, yun po ay katawagan, hindi po siya pangalan ng relihiyon. Kaya pagka nabautismohan ka, ang tawag sa iyo ay born again din. Pero ginawa kasing pangalan ng iba yung born again Actually, tayo man nung mabautismohan ay naging bagong panganak. Sabi po dito, kung hindi ka ipapanganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi ka makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ganun po kahalaga yung bautismo. Kaya tayo na nakaranas na ng bautismo ay nakatitiyak na meron ng pag-asa. Kung susundin yung mga batas, may pag-asang makarating sa tinatawag na kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos po ay meron pong sa langit, yung iniintay nating buhay na walang hanggan, ngunit sa mga panahong kasalukuyan, ang kaharian ng Diyos ay ang kanyang bahay na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Dito po sa lupa. Ngunit meron pa rin tayong isang kaharian na hinihintay pagkatapos ng araw ng paghuhukom. Pangalawang tanong, ano ang katunayang kung ikaw man ay malubog sa tubig? Meron po kasing iba, winiwisik lang. Kasi sa loob ng simbahan, mahirap maglagay ng pool. Ang ginawang paraan, nilagay na lang sa bote at winiwisik. Hindi po tayo masyadong convinced doon dahil ang batas po sa Biblia, kailangan malubog ka at muling bumangon para tatawagin kang ipinanganak na muli. Kaya hindi po tayo nagwiwisik. Ano po naman katunayan kahit naman malubog ka, hindi ka naman sumasampalataya, baliwala rin po yung bautismo na yon. Kinakailangan ay combine. May pananampalataya at bautismo. Gawa 8:36 up to 37, basahin po natin. At pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa dakong may tubig. Sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang nakahahadlang upang ako'y mabautismuhan? Sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Hesukristo ay anak ng Diyos. Ito po isang pangyayari na may dalawa pong person, nagta-travel sila, sakay sila ng kalesa ba yun, kung ano sasakyan doon, may karo, may kabayo. Napag-uusapan nila yung tungkol sa bautismo.
Sabi nung bating, yung bating po, yung matandang binata, kasama niya si Felipe na nagbabautismo, sabi, gusto kong mabautismohan. Sabi ni Felipe, hindi basta-basta ginaganap ang bautismo. Kailangan ay sumasampalataya ka kay Jesus. Habang while on travel, nag-uusap sila, sabi nung matandang binata, narito, nadaan sila sa gilid ng ilog sa ilog ng Jordan. Sabi niya, ito pala ang tubig. Anong nakahadlang upang ako'y mabautismuhan? Gusto niya, right on the spot, right on that very event, ay bumaba na sila at mabautismuhan. Sabi ni Felipe, sandali. Kung nananampalataya ka, ng buong puso ay mangyayari. Ibig sabihin, hindi pwedeng ilubog ka lang, bautismohan, nang wala ka pa naman pananampalataya, wala kang naririnig. Hindi mo alam kung sino si Kristo, kung sino ang Panginoong Diyos. So, ang kailangan pong agreement doon, bago ka mabautismohan, malubog, kailangan sumasampalataya ka muna. Pero sabi naman po sa Biblia, pwede na kahit ang pananampalataya mo ay sinliit pa lang ng buto ng mustasa. Especially yung mga nagiging boyfriend, girlfriend ng ating mga kapatiran, naturally, hindi pa yan masyadong 100% ang pananampalataya within a year. Kasi kailangan mo munang makinig ng mga 10 taon bago mo matutuhan lahat. So yung sinasabing sampalataya, kahit at least sinlaki lang ng butil ng mustasa, may pananampalataya ka, pwede ka ng bautismuhan. Kaya iyon, nangyari, bumaba sila sa ilog at binautismuhan yung matandang binata, ang bating, binautismuhan ni Felipe. Next story. Ano ang katunayang ang bautismo, ang paraan upang maligtas sa kaparusahan ang tao? Sino man tao na tumanda, namatay, hindi nabautismuhan, hindi nasama sa samahan na itinayo ng ating Panginoong Kristo, ay sabi ng Biblia, hindi raw maliligtas. Hindi po namin sinasabing mga mangaral, Biblia po ang may sabi. Kaya't kung ang tao ay naniniwala sa Biblia, sundin po natin yung sinasabi. Ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Marcos 16:16. Kaunti lang po itong talata. Pakinggan po natin. Ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Tanong, yung bakit hindi tayo nagbibinyag, nagbabautismo ng bata? Kasi yung bata hindi pa sumasampalataya. Ang alam lang nun, dumede. So, parang dinideprive natin siya sa pagpapasya kung gusto ba niyang pasukin yung isang religion. Definitely, walang alam yung bata. Alam niyo ba na pagka binautismohan natin ang isang hindi sumasampalataya, sa halip na maligtas, parurusahan? Tuloy po natin. Ulitin, ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Ngunit, datapwat, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Pag binautismohan mo yung hindi sumasampalataya, sa halip na maligtas, parurusahan pa yon. Kaya napakaselan. Ang pagpapabautismo dapat ay meron kang pananampalataya. Unang-una, may kinikilala kang Diyos na buhay, na Espiritu na hindi siya kahoy, hindi siya maaaring maging bato, hindi siya larawan. Ang kikilalanin mong Diyos ay Diyos na Espiritong kailanman ay hindi nakikita ng tao. Kapag naramdaman mo na yan sa puso mo na may Diyos ka, na hindi larawan, ikaw ay pwede ng bautismohan. Next, kinakailangan ang pagbabautismo upang malinis ang mga nakaraang kasalanan. Ang nililinis po ng bautismo, yung nakaraan lang na kasalanan. Pero kapag naiahong ka na sa tubig, nabautismohan ka na, hindi ibig sabihin lagi ka nang malinis. Gaya ng mga sinasabi ng mga Baptist Church, mga members ng Baptist Church, pag daw nabautismohan sa kanila, forever nang malinis. So pwede na palang mang-hold up, pwede na manggahasa, pwede na pumatay ng tao. Kasi kahit anong sama ang gawin mo, hindi ka sasama. Mga balbal na mga paniniwala. Basahin natin. Ang pagbabautismo ay paraan ng paglilinis ng nakaraang kasalanan. Gawa 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
panglinis po ng kasalanan. Ang ating pong kaluluwa parang damit pagka inilagay mo sa washing machine, lilinis. Pero hindi ibig sabihin forever na siyang malinis. Kailangan mo pa rin sumunod sa mga patakaran ng Diyos. Sasama ka pa rin. Kaya nakakatuwa yung paniniwala ng mga Baptist na hindi na raw sasama. Alam niyo po ba si Judas Iscariote? Gaano mas banal yung kaysa sa mga Baptist? Gaano kataas ang ranggo nang mapasama ka sa 12 apostol? Isipin nga po natin. Kumbaga sa senador, bihirang Pilipino, nagiging senador. Congressman na lang, bihira din. Kapitan ng barangay, bihira din. Yung mapasama ka sa 12 apostol ni Kristo, hindi basta-basta yon. Mas banal si Judas kaysa sa sino man sa atin nung hindi pa siya nagtataksil. Ang tanong, kung si Judas ay nakasama sa 12 ahente, 12 kasama ni Kristo, hindi ba dapat forever na siyang banal dahil nabautismohan sila Dapat forever na siyang di magkakasala. Paano mangyayari yung sinasabi ng mga Baptist na pag nabautismohan sa kanila hindi nasasama sapagat nilinis na raw yung kasalanan? Tanong, bakit si Judas, banal, nabautismohan, naging masama pa rin sa huli? Ano kasalanan ni Judas? Ipinagbili niya ang ating Panginoong Kristo sa halaga ng 30 pirasong pilak kapalit ng kamatayan ni Kristo. Ibig sabihin, sumasama pa rin kahit nabautismohan na. Hindi siya lisensya para habang buhay kang magiging malinis. Kailangan pa rin nating mag-comply kung ano yung mga batas na hinahanap po ng ating Panginoon. Next, hindi pakikinggan ng Diyos ang sino mang taong namatay ng makasalanan o sino mang taong nananalangin, ngunit taglay pa rin ang kanyang kasalanan. Juan 9:31, pakinggan po natin. Kaya kailangan ng bautismo para malinis. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Sino ba yung nananalangin makakasalanan? Yung mga hindi man lang walang religion, hindi nagsisimba, hindi sumasamba, walang paniwala sa Diyos. Pero, pagka nasa bingit ng alanganin, mga panganib, biglang tumatawag sa Diyos, tulungan mo po ako, tulungan mo po ako. Meron ako maiksing kwento nitong mga nakaraang buwan, nag-uusap kami ng mga kasamahan ko. Kasi nalalapit na naman na kami ay mga ibang bansa. Parang end of this month kami magja-Japan. Napag-uusapan na naman yung nakakatakot sumakay sa eroplano. Sabi nung isa kong kasama, huwag kayong nervyusin. Ang totoo niyan, pag oras mo na, oras mo na. Naniniwala po ba kayo doon? Pag oras mo na daw, oras mo na. Ako mahilig talaga akong kumontra Baka sakaling makalusot kukontra muna ako bago sumang-ayon, sabi ko. Kung di ako naniniwala doon, bakit kahit hindi mo pa oras, pwede ka pa rin madamay. Bakit? Sabi niya. Nasa eroplano ka, hindi mo oras. 2 kayong hindi oras. Oras na ng piloto. Bumagsak yung eroplano, patay kayong lahat. Diba? Yung piloto lang ang may oras, tapos damay kayong lahat, 300 kayong damay. Katuwaan naman sila. Pwede nga, So, minsan, wala nga din siguro sa oras. Sabay-sabay kayong inoras? Tinipong kayo sa isang eroplano? Ang ating topic, let us go back to topic. Minsan, sa mga delikadong parte ng ating buhay, doon tayo natututong manalangin, Pagkakailangan mo lang ang Diyos, nananalangin ka. Nakalimutan mo na meron ka palang kasamaan na iniipon sa iyong buhay, sa iyong talambuhay. Walang epekto ang sino mang nananalangin na ikaw ay may kasamaang iniipon sa iyong talambuhay. Dahil sabi dito, hindi nakikinig ang Diyos sa mga makasalanan. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sino mang tao ay maging mananamba. Kaya mahalaga yung sumasamba. Huwag natin gawing biro. Huwag tayo tinatamad, isipin natin, paano kung isang araw kailangan mong manalangin? Paano ka pakikinggan ng Diyos? Kung hindi ka naman sumasamba, hindi ka sumamba. Kaya yun, iraraos po natin palagi, lagi nating uunahin yun. Kapag araw ng linggo, ginagawa ang kanyang kalooban.
siya'y pinakikinggan niya. Namimili lang ang Diyos ng pinakikinggan. Pwede naman nating i-challenge, di ba? You still have your rights para i-challenge yung Diyos. Huwag kang maniwala. Hindi ako naniniwala dyan. I still believe na kahit wala kang relihiyon, kahit hindi ka sumasamba, ay pakikinggan pa rin ako. Karapatan mo yon, kapatid. Hindi namin inaalis ang iyong sariling paniniwala. Pwede nating i-challenge ang ating Panginoong Diyos kung iyon ang ating kagustuhan. Kung gusto mo ng safe, wise decision, sumunod ka na lang sa sinasabi ng Biblia para wala tayong problema. Next, ito ang magpapabuo sa pagganap ng buong katwiran, itong bautismo. Patunayan natin, Mateo 3:13 hanggang 16, mahaba-haba po ito. Na magkagayoy na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya ay mabautismuhan. Datapot ibig siyang sansalain ni Juan. Parang gustong kumontra ni Juan. Kasi nagpapabautismo si Kristo. Kilala nila si Jesus Christ is siya ang supremo, siya ang mataas eh. Sabi ni Juan, tauhan mo lang ako, ba't ako magbabautismo sa iyo? Dapat ikaw magbautismo sa amin. Sabi ni Jesus, hindi, kailangan muna ako mabautisman kasi sample ako eh. Ako example. Kaya kahit mataas ako sa iyo, kailangan kong sumuko sa iyo. Yun yung pinagkakagalitan nila. Dapat ibig siyang sansalain ni Juan, si Juan Bautista po, na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparirito sa akin. Ikaw ang papabautismo sa akin. Supposedly, dapat ikaw magbautismo sa akin. Mababaligtad po. 15. 15. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon. Ibig sabihin, just do it. Bautismuhan mo ako kahit ako ang boss. Yun po. Payagan mo ngayon. Sapagat ganyan ang nararapat sa atin. Ang pagganap ng buong katwiran ng magkagayoy, pinayagan niya siya. May 16 pa ba? At nang mabautismuhan si Jesus. So, mas nauna pang bautismuhan si Jesus kaysa kay Juan Bautista na binautismuhan ni Jesus. Pagdakay umahon sa tubig at narito nangabuksan sa kanya ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. Yung rules po ng Trinity, mga kapatid, reviewin natin, yung Trinidad, si Kristo daw, ang Espiritu Santo at ang Diyos ay iisa. Dito po makikita natin yung differences nila. Nabautismuhan si Jesus, mula sa langit may bumabang Espiritu ng Diyos. Sino yung nagpababa? May Diyos po sa langit na nag-utos sa Espiritu na bumaba para makasama ni Jesus. So yung tatlong persona, they have their different entities, hindi sila isa. Tigi-tigisa sila ng personalidad. I mean, yung Espiritu Santo coming from God yun eh. Ang Diyos Ama at si Kristo magkaibang entity, may dalawa silang bilang. Hindi po totoo yung ang napako ay Diyos Ama din. Bumaba daw yung Diyos Ama, nagkunwaring Kristo. At kapiling nila yung Espiritu Santo, yun yung tinatawag ngayon na doctrines of Holy Trinity. Naririnig po natin yan sa ating mga kababayan, kaya maraming lugar ang tinatawag na ginamit yung pangalang Trinity, yung La Trinidad Benguet, Holy Trinity College, yan po sa Nueva Ecija. Maraming mga lugar ang ipinapangalan, Holy Trinity Water Refilling Station, may mga dadaanan na kung ganyan. Kasi nga, umiiral po sa Pilipinas yung paniniwala sa Trinidad o Trinity na ang Diyos Ama at si Kristo at ang Espiritu Santo daw ay iisa lang. Yun po yung mali. Talagang may bukod na katauhan, hindi katauhan, may bukod na personalidad ang ating Panginoong Jesucristo, bukod ang Diyos Ama, Kanya yung Espiritu Santo. Actually, it is not three. Kasi yung Espiritu Santo, sa Diyos lang din yun eh. Yun po ang mga malilinaw na hindi naman iniintindi ng ating mga kababayan. Maano bang tanungin, mag-alam, pero hindi sila concerned sa magtanong sapagkat ang mga Pilipino po ay mababait. Kung ano ang ituro ay siya lang din pinaniniwalaan. Pero delikado po yun pag sa Biblia
Ba't ba sa academics, di ba? Nung nag-aaral tayo ng math, pag hindi mo inintindi math, bokeh ka lagi sa exam. 0, betlog. Mas hihigpit pa ba yung math, science o English? Bakit pag nag-exam tayo about grammar, minamali talaga ng teacher pag mali ang grammar? Because that is the rule. Pag hindi ka sumunod sa rule, bagsak ka talaga. Pag sa mathematics, di ba? 2 times 3, pag ginawa mong 8, mali yan sa teacher, backlog ka. Bakit pag sa Biblia? Bakit pag sa pananampalataya? Bakit pag ang pag-uusapan ni Diyos, pwede na yung kahit ano na lang isipin mo? Hindi ba tayo nahihiya sa Diyos? Pagka sa algebra, gusto mo talaga pagsikapan what is right. Diba? Kasi mapapahiya ka, babagsak ka eh. Pero pag sa relihiyon, tayong nasusunod kung ano gusto. Kung kailan mo gustong humarap sa Diyos, ikaw masusunod. Hindi tayo sumusunod sa ating Panginoon. Mas sinusunod pa natin yung panglaman, yung pang-akademya. Pag sa academics, diba? Pagka sa laro, gusto mo lagi nananalo, ayaw mo ng maling move. Sa chess, sa dama, sugal, scatter, lahat, kahit na lang sa suntukan, gusto mo ikaw nananalo. Kahit sa kagaguhan na lang, gusto mo mas gago ka sa lahat ng gago. Pero pagdating sa relihiyon, wala ka ng rules. Ayaw mo ng rules. Di ba, bugbog tayo sa rules. Pagdating mo pa lang sa bahay, may rules ang nanay, may rules ang asawa, may rules sa pamilya, may rules sa paglabas mo ng may rules ang barangay ordinance. Paglawak-lawak mo sa bayan, mayroong municipal ordinance. We are bounded by rules sa buong buhay natin. Pero sinusunod natin pag dito sa lupa. Pero pagdating sa pananampalataya, wala tayong rules. Ayaw sumunod ng tao sa batas ng Diyos. Kaya nagkakaloko-loko ang buhay. Ngayon, ipinakikita natin ang kahalagahan ng bautismo, mga kapatid. Huwag tayong papayag na hindi mabautismuhan. And we are very grateful. Nagpapasalamat po tayo dahil tayong lahat, halos dito, puro na po tayo bautisado. Meron lang po tayong iba pa. And this coming, ngayong pong buwan ng Mayo, meron po tayong i-schedule na bautismo dito po sa Sampaloc, San Rafael, Bulacan. Invited po ang mga kapatid sa Santa Maria, San Jose, at sa lahat po ng mga malalapit na lokal, kahit malalayo, may i-schedule po, ipopost po ni Brad Brian kung kailan po gaganapin ang isang araw lamang po naman yun na bautismo. Next, mga bahagi ng huling talata, ang bisa ng bautismo sa buhay ng tao. Roma 6:22. Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan, yung mga bagong bautismo, malaya na raw sa kasalanan. Yung kasalanan nakaraan hindi yung forever. Dito po naligaw yung Baptist Church Sabi ng Baptist Church, pag nabautismohan, malaya ka na sa kasalanan. Meaning, forever ka nang malinis. Masarap pa lang sumama doon. Hindi ka magkakakaso. Patunayan mo lang sa korte, Baptist po ako, hindi po ako nagkakasala. Nagtangay ka ng isang maletang blood control fund. Kahit po, sa aming pong batas, sa Baptist Church, kahit po anong gawin namin kasamaan, hindi po kami sumasama. Dahil sabi po sa Roma 6:22, ngayong nabautismohan na, laya na kayo sa kasalanan. So malaya na po kami. Forever na po kaming malinis. Ganon po kaya ibig sabihin nun? Siyempre sa matitinong tao, hindi ganon ang ibig sabihin nun. Malaya ka lang sa previous sins. Yung dati mong kasalanan, yun lang ang nilinis. Yung dating sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, nabautismohan ka ngayon, malaya ka na dun sa iyong pagkakamali on the previous time. Pero, nakakaharap ka naman sa panibagong pag-iipon ng panibagong kasalanan. Pwede ka pa rin magkasala ngayon. Kaya huwag tayong maniniwala sa mga pananampalataya nung pagpasok sa kanila, ligtas na agad, malinis na agad. Hindi po nangyayari yun. Tuloy, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal. Kaya bunga, di ba? Maghihirap ka para mamunga ka. Kailangan mo magpakabanal. At ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Sa lahat ng naniniwala sa buhay na walang hanggan, iyan ay nasa Biblia. Yun namang hindi, okay lang. Sabi ko nga po, let us challenge God. Let us challenge our life.
tayo po ang may-ari ng buhay natin, ay tayo ang may desisyon sa kung saan natin dadalhin ang ating mga kaluluwa. Huling talata, ang payo ng Biblia para sa ating lahat. Gawa 22:16. At ngayon, bakit ka tumitigil? Sa mga kapatid na nang lulupaypay, nung bata pa ay masipag, pero nung nagkaroon na ng edukasyon, medyo parang tinatamad na, siguro hindi totoo ang Diyos, siguro hindi totoo yung aming religion. May mga tumitigil po, may mga tinatamad, may mga nawawalan ng loob, mayroong nagdadalawang isip. Pero buhay ka naman araw-araw, kanino kaya galing yung ating hininga? Hindi ka na sumasamba, hindi ka na nagpapasalamat, pero buhay ka pa din. Ano sabi ng Biblia? Ngayon, bakit ka tumitigil? Ba't hindi ka na sumasamba? Ha? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo. Ito po ay sa mga hindi pa bautisado. Hindi ba tayo nahihiya na ikaw na nabautismohan na, ikaw pa yung tumitigil, ikaw pa yung tinatamad, ikaw pa yung nawawalan ng loob. Ang sabi dito, hugasan mo ang iyong mga kasalanan at tumatawag sa kanyang pangalan. Meron talaga tayong gagawin. Hindi tayo pwedeng maging patay-patayan lang na patangay agos na hihintayin natin tumanda at mamatay. Iyon po ay magdudulot ng hindi magandang kapalaran. Ayon sa Biblia, hindi po ayon sa akin. We have our own shortcomings. Hindi po banal ang ministro. Nagpapakabanal tayong lahat tayo nagsisikap. Meron tayong kani-kanyang problema at kasalanan sa ating paligid. Ngunit tungkulin po nating lahat na sundin ang utos ng ating Panginoon. Maraming salamat mga kapatid. Dito po tayo nagtatapos. At tayo pong lahat ay muling magsitindig upang mag-ukol tayo ng pangwakas na panalangin. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong mga pagpapala, maluwalhating sandali, at mabunga na pagsasama-sama ng iyong mga hamak na alipin. Salamat sa iyong mga pahatid na balita, mga pagtuturo, mga kaaralan na siyang magdadala sa aming lahat upang matanaw mo, Panginoon, na ang iyong mga anak ay naglalaman ng mga dakilang kaunawaan na ninanais mong matanaw sa kalooban ng iyong munting bahay. Salamat sa lahat ng mga paksa na walang sawa mong ipinapahayag sa aming kalagitnaan sa tulong ng iyong mga kinakasangkapang mga mangangaral. Nawa po ay patuloy mong dagdagan ng iyong ang mga taon pa ng mga buhay na ilalagi ng bawat isa sa amin dito po sa sanlibutan. At sa tuwin ay lagi mo pong alalayan ang lahat po sa amin, lahat ng mga mangangaral, ang mga katandaan, ang mga kapatid na may mga karamdaman, ang mga kabataan na ngayon pa lamang humahanap ng katatagan ng kanilang mga kinabukasan. Tulungan mo po sila, Panginoon. Kung hindi man sa kanilang pagsisikap, ay ikaw na po sana ang siyang magturo sa kanila ng mga bagay na kailangang daanan pa rin, kaalinsabay ng mga pagtuturo ng kanilang mga magulang upang sa mga panahong dumarating ay lagi ka po, Panginoon, na may makita na mga alipin sa loob ng iglesia na laging ang kaligayahan lamang ay sumunod ng may kaayusan habang kami ay pinahihiram mo ng aming mga buhay at ng aming mga kalakasan. Basbasan mo po, Panginoon, at sa tuwina ay lagi pong alalayan kaming lahat, lalong-lalo na mga kapatid na naglalakip ng mga pasasalamat sa araw na ito dahil sa pagdiriwang ng kanilang mga kaarawan.
Ipamatnubay mo po sa kanila ang iyong bendisyon. Hindi lamang mga karagdagang mga taon ng buhay, kundi mga kalakasan, kasiglahan. Hindi lamang sila, kundi lahat po kami, Panginoon, biyayaan mo ng mga mahuhusay at magagandang mga kinabukasan. Ang anumang mga mabubuting kaloob na manggagaling sa iyong mapagpalang kamay ay ipagkaloob mo po sana sa aming lahat ng mga magkakapatiran. Ingatan mo po ang aming mga kapatid sa malalayong bansa, sa malalayong lugar. Ingatan mo silang lahat, Panginoon. Ingatan mo po sana kami na laging maging buo ang aming mga paniniwala, pagmamahal sa doktrina na ikinakapit mo po sa kalagitnaan ng aming mga pananampalataya upang kaming lahat ang siyang gumanap ng pinapangarap mong mga lalaki at mga babae na bubuo sa loob ng iyong munting bayan na laging nagtitiwala sa iyong dakilang pangalan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lahat ng ito muli, amin pong pinasasalamatan sa iyong banal na pangalan. Amin namang hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mangyari po na ang mga kapatid na naglakip ng pasalamat ay tumindig po sa kanilang mga dako at tanggapin ang basbas ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kinakasangkapang mga ngaral. Sa bisa ng karapatan, pinagkaloob ng ating Panginoon sa kanyang kinakasangkapang mga ngaral, kayo na naglalakip ng pasasalamat at tayo pong lahat, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mari na tayong maupo, mga kapatid. Umawit tayo ng Doxologia. Awit ng paghahandog. Narito kami na iyong alipin at napipisan sa iyong piling. Dalangin, awit ay inihain sana ay maarapatin. Banal na handog ang tanging alay ng iyong lingkod. Ahay bendisyonan nakaya ng kaloob. Ang handog na upod sa Espiritu ay tungkulin ng lingkod ni Kristo upang ipahayag ang Ebanghelyo na ang kanyang ministeryo. Muli
Muli po tayong magsitindig mga kapatid at tayo muling dumalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, naririto po Amang banal ang halaga ng salaping handog na ngayon ay sama-samang ipinagkakaloob ng iyong mga tapat na alipin na aming nalalaman na bagamat hindi man ikaw ang siyang tuwirang gagamit ng salaping handog na ito, ito ay amin pa rin inihahandog sa iyo, Panginoon, at buong pusong pinapangarap ng iyong mga anak na ito nawa ay magsilbing isang samyo na kalugod-lugod na ngayon ay makararating sa iyong dakong sinapupunan upang ito'y maghatid ng karagdagang kapurihan at kaluguran sa banal mong pangalan. Iyo po sana ang basbasan at pahintulutan na ang salaping handog na ito na tinitipon ng Iglesia maging mabuting kasangkapan ng pangasiwaan sa pagtataguyod ng mga kinakailangang pantustos para sa patuloy na ikauunlad ng mga proyekto nito gaya ng mga pagawain, mga pagtulong sa mga kapatid, bunsod ng iba't ibang mga kadahilanan, at ang malaking bahagi ng salaping ito na aming tinitipon ay patuloy na maging kasangkapan ng mga mangangaral sa pangapanahong sila'y naghahatid ng iyong mga aral at salita sa lahat ng mga lokal na kinaroroonan ng mga alipin mong mga tagapakinig sa tuwing sumasapit ang mga araw ng mga pananambahan. Ang ilang bahagi pa ng salaping itong tinitipon ng Iglesia ay magamit nawa ng pangasiwaan sa mga gawaing makatatawag pansin pa ng ilan pa naming mga kaibigan at mga mahal sa buhay, upang sila'y makarinig din ng iyong katotohanan at magsilbing daan ito upang sila'y makasama namin sa loob ng iyong bayan, tumitiwala at nananampalataya sa iyong dakilang mga aral. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang halaga ng salaping ito ngayon po ay ganap naming inihahandog, ipinagkakatiwala sa iyong Iglesia sa pamamagitan naman ng kaalaman ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Awitin natin ang doksolohiya. Ang ay parangalan, Espiritu niya patno bay sa kahit na At ngayon, sa bisa ng karapatang minsang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mangangaral, naway tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Amang sumasa mga langit, at nawa ang kanyang biyaya at pagliligtas sa pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu, ang siyang patuloy na maghari sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailan paman. Maraming salamat mga kapatid, hanggang sa susunod na linggo.